5 buwan bago ang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections, unti-unti nang ikinakasa ng Commission on Elections ang mga plano, proseso at mga gagamitin sa halalan. May mga bagong feature rin na ilalagay sa mga balota nito para sa mas maayos at mabilis na pagboto ng mga botante. Ang balitang A to Z hatid ni Naomi Almojano. Pagkatapos ng halalan sa bansa na nakapagtala ng 82.2% voter turnout, ang pinakamataas sa kasaysayan ng midterm elections, tuloy ang trabaho ng Commission on Elections para naman sa paghahanda sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary election sa Oktubre. Nakahanda na rin ang 2.7 billion pesos nilang pondo para rito. Hindi po ito covered ng gastos natin doon sa mismong national and local election. Binigyan na po tayo ng go signal po ng Executive Department para po dyan sa separate na budget. Yan po yung aming hinihingi ngayon sa ating DBM na baka pwede ma-provide na kaagad sa COMELEC. Ayon sa komisyon, marami ang kailangang ayusin sa darating na kauna-unahang parliamentary elections mula sa mga karanasan nitong nagdaang midterm polls, kung saan may mga aberya pa rin sa makina at naging pahirapan pa ang transmission ng mga boto sa ilang lugar. 5 buwan ang bubunuin ng komisyon na paghahanda para sa halalan na ito, kabilang ang filing ng Certificate of Candidacy ng mga tatakbong individual at party groups, training ng mga gurong magsisilbi sa araw ng halalan, pag-imprenta ng 2.3 million balot sa Hulyo at muling pagrenta ng mga automated counting machine. Ang mangyayari po sa amin, repeat order lang kami. Ang gagamitin po nating makina sa Bangsamoro ay 7,000 machines, 3,500 ang presinto. Tapos ang gusto po ng COMELEC ay gawin natin itong 1:1 machine. Maglalaan din sila ng tig-iisang contingency ACM sa bawat presinto sa October 13. Pero kaiba sa national at local elections, 3 bagong features sa balota ng BARM parliamentary ang idadagdag. Ang paglalagay ng litrato ng mga kandidato, logo ng bawat political party at option na none of the above. Dahil may mga bagong features ng balota na kinakailangan ilagay at makita, magkakaroon po muli tayo ng bagong proseso muli. Yung trusted bill na tinatawag, yung source code review na tinatawag, yung pagdedeposito sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Samantala, nilinaw ng komisyon na hindi na nila bubuksan pang muli ang voter registration para sa BARM parliamentary elections. Kasunod ito ng 10 araw na ibibigay sa buwan ng Hulyo hanggang Agosto para sa mga gustong magparehistro bilang botante sa barangay at sangguniang kabataan election sa December 1. Sapagkat ayaw po namin mag-create ng impression na yung mga magpaparehistro sa 10 araw na yon ng July to August ay boboto para sa Bangsamoro election. Ibig sabihin nito kung sino ang mga nakaboto sa katatapos lang na 2025 midterm polls, sila lang din ang makaboboto sa Oktubre. Gayunpaman, pinaplano na ng komisyon ang pagsasagawa ng final testing, hindi lang sa mga makina at balota, kundi pati sa transmission ng mga boto para matest ang signal sa naturang rehiyon. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.